Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nagsipagaling tayo. Number 1. Ano ang sinasabi sa akin ng salita ng Diyos patungkol sa verse na to? Ang sinasabi sa akin tungkol sa verse na to, sinabi sa akin ng Diyos, ay dapat matuto tayong magpapahalaga sa Kanya dahil ang Kanyang buhay, ang Kanyang pagdurusa at paghihirap sa kalbaryo ng krus ay siya ang dahilan, ang papasakit niya ay siyang nagpapakita na anumang estado natin sa buhay ay wag nating isipin na hindi tayo mahalaga. Kung hindi man tayo mahalaga sa iba, hindi man tayo mahalaga sa ibang tao, na kahit sinong nakapaligid sa atin, huwag tayo mag-self-pity dahil higit kanino man ay mahalaga tayo sa Diyos. Dahil ang paghihirap niya at pagdurusa niya sa pagtubos niya sa ating makasalanan ay isa yung tanda na gaano kuman tayo, walang estado, ang pagmamahal ni God sa atin ay pantay-pantay. Hindi niya tayo tinitignan kung ano estado ng buhay natin. Bagamat sa mundong ito ay mahalaga lang ang meron at mahalaga lang ang may kaya, mahalaga lang kung ang may pera. Pero sa Diyos, sinasabi niya na mahalaga tayo sa Kanya. Kaya pinaparating niya sa atin na hindi tayo dapat huwag tayong manghinayang, huwag natin sayangin ang buhay na ibinigay sa atin ni God dahil itong paghihirap niya ay katumbas ng ating pamumuhay na maging maayos dahil tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ito, mayroon bang pinapakita na kasalanan ang salita ng Diyos na aking pinanggulay-gulayan? Para sa akin po, wala pong ipinapakita na kasalanan dahil si God is a perfect. Wala po siyang kasalanang tao. Siya po ang perfecto sa mundong ito. Ano man ang sinasabatas niya, ano man ang binibigay niya, is isang aral na isang taong hindi siya tao kasi siya yung Panginoon. Kaya po wala po akong nakikitang kasalanan doon kasi siya po ay perpektong tao. Siya po ang perpekto dahil siya po ay Panginoon. 3. Meron bang kautusan na dapat kong gawin? Isulat at isasagawa ito. Sa verse na to, meron pong kautusan si God na dapat kong gawin at sundin. Ang kautusan niya dito is pahalagahan ang lahat na natamong paghihirap ni God mula sa korona niya hanggang sa kanyang mga palo, mga latay, sa pagpasa niya ng krus ay may kanya-kanyang meaning yun. Kaya yun ang pinapasunod ni God sa atin. Yung corona niya na siyang nagbibigay ng pagiging tinanggal na sa atin ni God yung pagiging negatibo sa buhay at kailangan na pinapasunod ni God na dapat kailangan na tayong maging maayos sa pag-iisip natin upang mararating po natin ang pangarap natin. Hindi lang tayo naka-stuck sa isang bagay at hindi lang tayo dapat na hindi nangangarap kasi sabi na nga ni God, binigyan tayo ng isip
ng kumpletong pangangatawan para gawin yung mga pangarap natin. At the same time, si God lagi dapat sentro ng buhay natin. At ang mga latay ng kanyang katawan ay siyang nagbibigay sa atin na ng pag-asa na ano't ano man ang buhay natin ay hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa dahil si God ay nagpapakahirap, dahil tinubos niya ang ating buhay, ang ating mga kasalanan, kaya dapat natin itong pahalagahan at dapat itong isinasagawa dahil ito ay isang tanda ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat lang isinasagawa ito, isinasapuso at i-apply sa sarili dahil ito ang tanda na at ano ka man, sino ka man, ikaw ay mahal ng Diyos. Number 4, mayroon bang pangako na inihayag ang Diyos sa kanyang mga salita? The Word of God, mayroon bang siyang pinapangako sa atin? Opo, mayroon pong pinapangako si God sa atin na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang kalooban, sundin ang Kanyang mga utos at gawin ang lahat ng mga bagay na ikinabubuti niya at kinasasaya niya. Pinangako ni God sa atin na bibigyan tayo niya ng buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan sa piling niya. Kaya dapat nating isauluhin to dahil ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyong mabuhay at magkaroon ng inspirasyong magiging mabuti dahil ang pinangako ni God sa atin ay atin dapat makamtan. Iyan ang inspirasyon natin upang sa ganun mabuhay tayo ng maayos, ng matino, ng matuwid ayon sa kalooban ni God. Hindi natin pwedeng kalimutan ang pangako ni God sa atin dahil pag once kinalimutan natin yung pangako ni God sa atin, maaaring malihis tayo ng landas dahil hindi natin isinaulo, isinaisip, sinapuso ang kanyang pangako. Kumbaga tayo ay walang direksyon sa buhay kapag walang Panginoong mag-guide sa atin. Hindi natin kakayanang magiging material. Kung maging material tayo, sadyang hindi tayo magiging mabuting tao kung wala tayong sinusunod ng Word of God. At saka ang pangako ni God ay siyang magsisilbi sa ating inspirasyon para mamuhay tayo sa mundong ito ng punong-puno ng kabutihan at hindi tayo dapat magpadala sa mga anumang mga pagsubok na binigay sa atin ng kalaban. Dahil kapag tayo ay nananalig sa Kanya, anuman ng tukso ng kalaban ay hindi yan magwawagi sa atin. At salamat po. Next verse po. Ito po yung first verse ng Isaiah 53 verse 5. Next video naman yung ibang verse.